Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Magsiawit na bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang nangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang nangako niya, sumilay na. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalanan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa magkakapatid na Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Enias. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Enias, ani Pedro, pinapagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron
at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Joppe naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyo'y siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppe ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppe. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal, ang mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal, ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Joppe, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang nagdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto ako iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, at ngayoy naghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao
sa dati niyang kinaroroonan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit mailan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig ba din ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So isang mapagpala at mabiyayang umaga mga ginigiliw kong kapatid. So mabiyaya po at tayo'y nagagalak bilang isang sambayanan ni Kristo, tayo bilang mga Kristiyano, mga binyagan, dahil meron na tayong bagong mamumuno, no, sa ating simbahan. Ang bagong Santo Papa, no, si Papa Leo, no, ika-14. At tulad nyo, lahat ho tayo po, no, ay nagse-celebrate, lahat ho tayo ay nagagalak sa pagkakataong ito. At nagpapasalamat syempre, no, sa paggabay ng banal na Espiritu sa ating mga kardinal upang sila ay makapamili ng isang mamumuno, no, na nararapat sa mga panahon natin ngayon. No, lalo na sa atin bilang isang simbahan at sa kinakaharap ng mga hamon natin sa mundong ito. No, sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay, no, dito po sa Radio Veritas, lalo na po sa ating mga banal Santa Misa, sa iba't ibang panig ng mundo po. No, ay magandang araw po sa inyong lahat dyan. No, patuloy nawa tayo na biyayaan ng ating Panginoon, no, ng pananatili, katatagan sa ating pananampalataya. No, sa Ebanghelyo po natin ngayon, no, sa ating pagbasa, no, mula kay San Juan, no, makikita natin ang isang maaaring pinakamatinding sandali sa buhay ni Jesus, no, sa kanyang pagmimisyon at lalo't higit sa kanyang mga tagasunod sa kanyang mga alagad, dahil iniwan siya ng marami, no? Bakit kaya siya iniwan? Sapagkat tila baga ang kanyang mga salita, no, ay nakakabigla para sa kanila, mahirap unawain, no, at tila baga ito ay taliwas, no, sa kanilang nagiging pananaw o pag-aakala na si Jesus ay magbibigay lamang sa kanila ng mga material na kabusugan, dahil, no, itong mga nakaraang linggo ay pinagninilayan natin yung pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili, no, na ating Panginoon bilang tinapay ng buhay, no, na kung sino man ang uminom ng kanyang dugo ay kailanman ay hindi na mauuhaw, at ang kumain ng kanyang laman ay hindi na magugutom, no? Para bagang lagpas na sa kanilang kaisipan upang unawain ang mga bagay na iyon, dahil nasa level lamang sila ng pag-unawa ng sanlibutan na ito. Pero sa kabila ng pag-alis ng iba, no, nananatili si Pedro at ang ilan pa, no, ang mga 12. At sa gitna ng kawalang katiyakan, no, sinabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? So mga ilang puntos labang po, no, na
maaari natin pagnilayan sa tagpong ito na narinig natin sa Ebanghelyo. Una po, yung pananampalataya. No, tila baga na mas piliin mo ang manatili kahit hindi naiintindihan ang lahat. Di ba gano'n naman pananampalataya? No, maraming misteryo no, sa ating buhay, no, sa ating Panginoong Jesus, no, sa ating kamatayan, no, at sa ating mga pagsunod no, sa landas ng Diyos. Maaaring marami tayong hindi naiintindihan. Kaya nga maraming alagad ang umalis dahil hindi nila lubos na unawaan ang mga sinasabi ni Jesus. No? Minsan din naman ganun tayo no, sa ating paglilingkod o sa ating pagiging binyagan minsan o sa simpleng pagiging Kristiyano no, o Katoliko na masasabi no, kapag hindi natin naintindihan ang nangyayari sa buhay, ano ba yung mga bagay para tayo ay mahamon, no? O para mayanig ang ating pananampalataya. Di ba? Una, yung mga sakit na ating nararanasan, yung mga pagkabigo, at minsan, yung mga pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, maaring iniwan tayo, o di kaya sila'y pumanaw. Yan, nagtatanong tayo. At minsan, nagugulumihan na yung ating mga puso, yung ating pananampalataya. Kaya parang andaling bumitaw. No? Pero ang tunay na pananampalataya ay hindi nakasalalay. No? Sa doon lamang sa mga naiintindihan lang natin ng mga bagay-bagay. Ito ay paninindigan sa gitna ng maraming pagkalito no, sa mga pangyayari sa buhay natin. No? Kaya po mga kapatid, no, hindi lahat ay malinaw no, sa paningin o pananaw natin sa buhay na ito, sa paglalakbay natin. Pero no, yung ating pananampalataya sa Diyos, kay Kristo, sapat nang malaman kung kanino ka nagtitiwala at yung hindi, bakit nangyayari ang mga bagay na ito. No, pangalawa po, no, sa atin din pananampalataya, no, may aspeto ng pagtitiis. No? Ganun naman ho talaga, kung walang pagtitiis sa buhay, ay madali lang tamang tayong sumuko, no? Kahit sa anumang ugnayan, no? Sa pamilya, no? Tayo bilang pamilya, bilang magkakaibigan, no? Sa simpleng mga ugnayan, kung walang pagtitiis at pangunawa, no? Tiyak po, no? Madaling tumalikod na lang, no? Kaya sabi nga dito, no, magpatuloy kahit masakit, no? Masakit na mawalan, no? Masakit na babigo. Masakit na tayo ay talikuran. Masakit ang malamang ang ilan sa mga kasama natin, no, ay hindi na sumasabay sa ating mga lakad. No? Pero si Jesus, sa kabila ng pag-iwan sa Kanya, ay hindi huminto sa Kanyang natatanging misyon, sa Kanyang paggawa ng mabuti, no? Sa Kanyang pangangaral. Kaya nga po mga kapatid, kahit parang ikaw na lang ang naniniwala, no, minsan, no, lalo na po, no, mayroon akong maraming lumalapit sa akin na mga naglilingkod sa simbahan, pero tila baga hindi nila maakay-akay ang kanilang pamilya. No, tila baga mas kumbaga tinutulig pa siya o pinag-iisipan pa nga ng masama, no? Dahil laging nasa simbahan, baka kung ano-ano na lang ang ginagawa. Minsan parang yung bagang ikaw na lang, no, ang nagtsatsaga, naniniwala at nananampalataya, kahit ikaw na lang ang nagmamahal, no? Kahit ikaw na lang ang nagdadasal. Huwag kang titigil, no? Huwag tayong tumigil. Ang bunga ng pagtitiis ay laging pag-asa. No, hindi natin nalalaman, no, yung ating pagtitiis, yung ating pagtsatsaga, no, naakala natin walang nangyayari, walang nagiging bunga. No, darating ang panahon na lumaganap na pala at hitik na sa bunga
yung ating mga ginagawang mabuti na akala natin walang nangyayari, ano? At ang Diyos kailanman, no, ay hindi siya, no, nagsasayang ng panahon ng ating mga sakripisyo o minsan pa nga po, no, yung mga luhang ipinatak natin dahil sa ating mga tiisin sa buhay. No, pangatlo po, yung manatili kahit pwede tayong pumili, no, na umalis. Yung katapatan natin sa Diyos. No, si Pedro at ang 12, tulad ng iba, ay may kalayaan din naman silang umalis, iwan si Jesus. Subalit nananatili sila. Hindi dahil sa naiintindihan nila ang lahat. No, ang lahat, kundi dahil may ugnayan na sila kay Jesus. Mahal nila si Jesus, no? Sa buhay din po natin, darating ang sandali na para bang mas madaling umiwas na, tumalikod at sumuko, no, sa mga hamong nararanasan natin sa ating pananampalataya sa mga banta nito. Pero ang katapatan ay ang pagpili natin araw-araw na mahalin ang Diyos at sundin siya kahit na may dahilan ho tayo na wag nating gawin ang mga bagay na ito. O minsan, di ba, marami tayong dahilan na marami tayong mga alibay. No, pero ika nga, ang katapatan at pagpili pa rin na mahalin ang Diyos sa ating kapwa ang siyang mas magbibigay kabuluhan, no, ng lahat ng ito. Kaya po mga kapatid, no, sa mga pang-araw-araw natin sa buhay, sa landas na ating tinatahak, tayo rin naman po ay tinatanong ng Panginoon, no, iiwan din ba natin siya? No? Aalis din ba kayo? No? At sana, tulad ni Pedro, ang sagot natin ay ito, Panginoon, kanino po kami pupunta na sa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay? No? Sa gitna ng ating mga pagkalito, sa gitna ng ating pagtitiis, mga tukso ng pag-alis at pagtalikod, piliin natin ang manatili sapagkat sa Kanya lang may tunay na buhay, tunay na kapayapaan, no? At tunay na pag-ibig. Magsitayo po tayong lahat. Inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. At tinawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at nagdurusa na matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at tagahari
magpa sa walang hanggan. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo amang mapagmahal. Ayon sa iyong habag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng nangarap mo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, puli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain. Sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Papa Leon, ika-14, upang maglingkod bilang pastol ng buong simbahan. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway mapagmahal at nakikinig na Ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin bilang iisang katawan. Dalisayan mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mong kami ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. So ilang paalaala lamang po, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang Kapanalig Community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025. No kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at Kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 at kung hindi naman ay 3,200. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department 8-925-7931 local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama ng Anak at ng Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpa sa walang hanggan. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.
Ligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati